Brothers and sisters, welcome back. This is the River of Jordan to Damascus Catholic Ministries. That is Matthew 3 plus Acts 9, verse 1 through 20. And welcome back. It is May 10th, 2025, Saturday of the third week of Easter. And we are heading back to Hollow once more for our daily gospel and reflections with our Filipino brothers in Christ, Father Franz and Jarek. So let us get over to those beautiful people right there, and we will start that session right now. God bless you. Let God's peace be with you, and let joy be in your heart. Alam ni Jesus na hindi madaling tanggapin ang kanyang mga pananalita tungkol sa pagbibigay niya ng kanyang sarili, katawan at dugo bilang pagkain at inuming nagdudulot ng buhay at kaligtasan. Kung ilalagay man natin ang ating sarili sa paa ng mga nakikinig kay Jesus noong panahong iyon, hindi rin natin lubos na mauunawaan ang sinasabi niya. Baka nga isipin din nating nagtuturo si Jesus ng cannibalism o pagkain ng laman ng kapwa-tao. Nakadidiri, hindi ba? Hindi talaga katanggap-tanggap. Nagkataon lamang na bilang Kristiyano ipinaliwanag na sa atin ang mga bagay na ito, kaya kahit papano alam na natin ang ibig sabihin ni Jesus tungkol dito. Magandang araw, ako po si Father Franz Dizon at ito ang pagninilay ngayon sa Hallow App. Tara, dasal tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina o Espiritu Santo, buksan mo ang puso ko, liwanagan mo ang isip ko, paunlarin mo ang aking pagkatao, payabungin mo ang buhay ko. Lagi mo akong ilapit kay Hesukristo hanggang sumapit sa Diyos na Ama kong totoo. Amen. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Sa pagninilay natin kahapon, binigyang pansin natin ang tunay na presensya o real presence ni Jesus sa banal na Eucharistia. Hindi nababago ang anyo ng tinapay at alak, subalit ang espiritual nitong sustansya ang siyang nagdudulot ng lakas, kalusugan at kaligtasan sa sinumang tumatanggap sa kanyang katawan at dugo. Binabago nito ang ating pagkatao sapagkat nagiging ganap tayong kaisa ni Jesus. Napupuspos tayo ng kanyang espiritu upang maging kalugod-lugod sa Ama, tulad ni Jesus at upang magawa rin natin ang mabubuting bagay na ginawa niya. Gayon din naman, ang Espiritu ni Kristo na pumupuspos sa atin sa banal na Eucharistia ay nagdudulot ng katapatan at pananatili sa Kanya. Sa totoo lang,
Hanggang sa panahon natin ngayon, marami pa rin ang hindi kumbinsido sa paniniwala nating mga Katoliko sa real presence. Para sa mga tumiwalag na sa ating pananampalataya, ang Eucharistia ay simbolo lamang ni Jesus o kaya naman, imbento lamang ng simbahan o iba pang dahilan. Kahit na ipaliwanag pa ng paulit-ulit sa kanila ang sinabi ni Jesus tungkol dito, si Jesus mismo ay kumbinsido sa pasimula pa lamang na hindi lahat maniniwala sa Kanya malibang loobin nito ng Ama. Ibig sabihin, hindi ang kakayanan ng pangunawa ang siyang pundasyon ng pananampalataya, kundi ang biyaya ng Diyos. Kung gayon, sa paanong paraan niloob ng Ama na ang tao'y magkaroon ng ganap na pananalig sa kanyang anak at tanggapin ang kanyang katawan at dugo bilang pagkain at inumin ng buhay at kaligtasan? Bago natin ito lubos na unawain, mainam na malaman nating kakaiba ang Ebanghelyo ni San Juan dahil wala itong salaysay ng pagtatatag ni Jesus sa banal na Eucharistia sa huling hapunan. Gayunpaman, ang ika-6 na kabanata ng kanyang Ebanghelyo ay pagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng ginawa ni Jesus sa huling hapunan. Dahil noong panahon niya, mayroon na ring mga Kristiyano na nagtuturo ng taliwas sa pananampalataya tungkol sa banal na Eucharistia. At ito ang dahilan kung bakit may ilang tumitiwalag na rin noon. Kaya malinaw na malinaw sa paliwanag ni San Juan sa bahaging ito ng kanyang Ebanghelyo na hindi maaaring pagdudahan ng salita ni Kristo na pinanghahawakan ng simbahan, kaya sinabi nga ni Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ito ang inaasahan ni San Juan na magiging tugon ng bawat Kristiyano tungkol sa banal na Eucharistia, ang manatili sa pananampalataya kay Jesus na nakaugnay kay San Pedro, 10 ng mga alagad na nanatili din kay Jesus. May isang kabataan na nagsabi sa akin na minsan daw siyang nahilig sa pagdalo ng mga Bible studies at worship services sa mga Christian churches or denominations na malapit sa kanilang campus. Hindi ko siya hinisgahan. Sinabi ko kung nakatutulong sa iyo, magpatuloy ka. Pero kapag nagsimula ka ng magduda sa iyong pananampalataya, bumalik ka muna sa akin at magtanong. Matapos ang ilang panahon, kinamusta ko siya. Sabi niya hindi na raw siya dumadalo uli. Namiss daw niya ang misa. Kahit daw magaganda ang kanta at mga inspirational messages na naririnig niya roon, alam niyang may kulang. Hinahanap-hanap niya ang komunyon. Mayroon siyang hindi maipaliwanag na satisfaction at gaan ng kalooban kapag tinatanggap niya si Jesus sa kanyang katawan at dugo. Ito ay halimbawa lamang ng isang pananampalataya na hindi nakabatay lamang sa pangunawa kundi sa biyaya ng Diyos na nag-aakay sa kanya pabalik sa banal na Eucharistia at simbahang Katolika. Hinayaan ng Diyos na maranasan niya ang ibang pamamaraan ng pagsamba at pananalig kay Jesus upang mas maging malalim ang kanyang pananampalataya sa iniwang banal na Eucharistia na hinirang ng Panginoon upang maging pinakaganap at karapat-dapat na pagsamba at pakikiisa sa Kanya. Maaaring ikaw ay tulad rin ng iba na hindi pa ganap ang paniniwala sa banal na Eucharistia. Ang ganap na pananampalataya ay hindi nakasalig sa pagkakaunawa lamang sa doktrina, kundi sa karanasan na tanggapin siya tuwina. Kaya mahalaga na manatili ka sa pananampalataya tulad ng mga alagad na nanatili sa Kanya. Marami kang maririnig na taliwas sa sinabi niyang, "Ako ang tinapay ng buhay, ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan." Sino ang paniniwalaan mo? Ang kapwa-tao o si Jesus na nagsasalita sa Ebanghelyo? Ang tanong ni Jesus sa mga alagad ay tanong din sa iyo. Ibig mo din bang umalis? Sinabi ng mga alagad sa Emmaus, "Panginoon, sa amin manatili ka." At tunay kang nanatili sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Subalit kung minsan kami nadadaig ng mga kahinaan at pagdududa, kaya Panginoon, huwag mong hayaang malayo kami sa iyong pagsinta. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. The Father, the Son. Mas mainam kung ang narinig mong pagninilay ay palalalimin sa saglit na katahimikan.
Maaari mong itap ang pause button kung gusto mo pa ng mas mahabang panahon sa pananalangin. Mayroon ding e-journal feature kung saan maaari mong isulat ang iyong personal na pagdinilay o kung ano ang nakapukaw sa iyo sa salita ng Diyos at sa pagdinilay na ito. Mas mainam kung maibabahagi mo rin sa iba ang magandang karanasan mo sa app na ito. Itap lamang ang share icon. Maraming salamat, hanggang bukas muli at magandang araw sa iyo. All right, brothers and sisters, that is the daily gospel and reflection from our Filipino brothers and sisters, our Filipino brothers, our brother in Christ, Father Franz, and his lay minister, Jarek. So God's peace be with you. I will leave you with this right here from the Sambahi. And this is right in line, I believe, with, again, this here is the Daily Gospel and Reflections, but it's from another book. Uh, and I will just run through it once with you guys. There is a translation here at the end, and I hope whenever I get home that all of these that have that I'm putting the Hollow's Daily Gospel and Reflection out from our Filipino community, that it will also be uh, translated into English for the closed caption. But we'll see how all this turns out. This kind of all new to me, and so again, this is all Filipino and Tagalog, obviously, and now we have the translation. Okay, which is this here's the daily gospel of a reading from the Holy Gospel of John, and then reflections or homily. So I'll just you can read over all of this, pause it. I would like to try to do just excuse me, go through the meditation reflections. The word I have spoken to you are spirit and life. When many of his disciples turned back and no longer followed him, Jesus turned to the 12 and asked, "You do not want to leave too, do you?" And Simon Peter responded to the challenge and answered for all of us, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." Peter understood true faith in his admission. Like Peter, we will gradually, we understand and accept that the faith in the heart of a true disciple of Jesus is important and irreplaceable. When you are unsure of what someone is thinking, look at what they are doing. And I saw that at Mass today. The speakers went out, and it's kind of neat. The priest that is now doing the Father Lawrence is his name, Father Lawrence, and so he does Mass in English. He does it in Tagalog or Filipino. He does it in Latin, and he's from Austria. So, and I'm not sure how many other languages that this
young man, and I say young man, he's a bit older than me by a year. But anyways, it's just amazing. But the speakers went out, and it's kind of neat. Like I said, every day it seems like God is leaving me a message, and He's talking to me, and I hopefully He's talking to each and every one of you. But today, for sure, once again, He was talking to me because He knew that I had to put this out, and not all the times are we going to be able to uh, hear what's going on. And the speakers went out today at Mass. So everything that I was doing or following along with today, I was looking at what was being done. When you are unsure of what someone is thinking, look at what they are doing. And I've been blessed. I try to go to daily mass. I really do. I don't always make it, but it's like going to school. It's like learning an instrument. It's like whatever it is that you do in life. When you do it repetitively, repeat it, um, you're going to get to know it. And though I couldn't quite hear the words, I knew what was being done. And looking at our Lord and Savior on the cross, who gave His life for yours and my salvation, for our salvation, and you place the whole Mass together, what a beautiful sacrament. What a beautiful sacrifice. So we carry it to the cross. We receive it, the Holy Eucharist, the sacrament of reconciliation, the sacrament of marriage, the sacrament of baptism, all all of it. All I can say is it's beautiful, and for me, um, I don't know if Jeff said it today, uh, or yesterday or the day before, which I put two of them in yesterday for the 8th, and for Thursday and then Friday, and then of course today. But I remember him, making that statement about the Holy Eucharist and and the Word of God. Uh, when you do it, man, and you fall in love with our Holy Father, man. And I invite every one of you to take that journey. Let peace be with you.